Mga kababayan, magandang araw. Isang bulong-bulungan muna tayo. Diretso mula sa apat na sulok ng Senado. May isang mambabatas na kilala sa pagiging matapang, laging sumisigaw sa radyo, laging nagpapakita na kakampi ng mahihirap. Pero ngayon, panic mode. Nagkukumahog, maghugas ng kamay dahil biglang nabulgar ang pangalan sa talamak na bentahan at hatiran ng bilyong-bilyong pisong kickbacks sa flood control di umano. Kay Truth Bomb, walang iba yan kundi ang mismong tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee na walang iba kundi si Senador Erwin Tulfo di umano. Okay? Kamakailan lang ha, lumutang ang 18 dating Marines, mga dating sundalo na tumatayong bagmen umano. Ha? Ang sabi nila may dalang mga maleta ng pera at idiniliver daw mismo. Ngayong naiipit anong hirit ni Tulfo, mag-i-inhibit daw siya. Hahawakan daw ni Kiko Pangilinan ang investigasyon. Teka muna, Senador Erwin, noong kayo ang nambubugbog sa mga resource person, sa radyo at sa committee ninyo, walang inhibition Pero noong pangalan nyo ang nakasulat sa affidavit, bigla kayong naging balat sibuyas, umurong ang mga bayag ng tapang, no? Nako po. Okay mga kaibigan bakit mahalaga ito sa inyo? Mga kapatid nating OFWs na nagpapakapagod sa abroad at sa ating mga kababayang kulang na lang ay ibenta ang bato para makabayad ng buwis habang pinag-aawayan nila sa Maynila kung sinong totoong Blue Ribbon Committee, kung ang mga Cayetano Black ba o ang Gatchalian New Majority Black. Tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Sarangani, General Santos City, Davao, durog ang mga kalsada. Ang Mindanao State University nangangailangan ng halos 1 bilyong piso dahil nawasak ang mga infrastruktura. Dito nyo makikita ang tindi ng trahedya ng Pilipinas. Ang pondo na dapat napupunta sa matitibay na structural engineering, sa mga flood control mitigation projects na kayang humarap sa kalamidad, saan napunta? Napunta sa mga bulsa, ginamit sa politika. Tapos na magkalindol ng Lunes, biglang sinuspinde ang Blue Ribbon Hearing out of respect daw sa mga biktima. Grabe. At napaka-convenient naman, may lindol sa Mindanao. Kaya libre muna makaiwas sa kontrobersiya ang mga opisyal sa Maynila. Goodbye flood control inquiry muna tayo dahil may kalamidad. Huwag nyo kaming gawing tanga. Ang kalamidad ang mismong patunay na palpak at maanumalyang lahat ng mga proyektong pinondohan ng bilyon-bilyon mga kaibigan. No? Nako, ito papakita lang po natin kung anong nangyari doon sa ating sa ating lindol na nangyari mga kaibigan. Yan. Tingnan po natin Okay, ito. Sarangani Reels Damage. Okay, play lang po natin. To prevent further danger. The quake's devastation was undeniable. Landslides buried homes and vehicles, while some houses were rendered unlivable. Masama ang loob. Grabe po, no? Grabe po yung nangyari, mga kaibigan. Talagang, ay nako, di mo akalain na ganun ang nangyari. Ngayon, suriin natin ang anatomy of a political survival strategy, Tignan natin ang mga legal genius move, mga kaibigan. Okay? Yan. Tayo yung pakita rin po natin yung kay Erwin Tulfo. Pakita natin yung kay Erwin Tulfo na mag-i-inhibit siya, mga kaibigan. Yan, Erwin Tulfo. Yan, ito po yung sinabi niya. Erwin Tulfo to inhibit from Senate flood control probe. Yan, Nako po. Okay, sige po. Ngayon, tuloy po natin mga kaibigan ang ating mga pakikipagkwentuhan. Unang-una, tignan nyo ang mga bangayan. No? May tinatawag tayong Cayetano Black na nagdaos ng sariling pagdinig kung saan lumabas ang 18 dating Marines kasama si Attorney Levy Baligod. No? Sinabi roon na may milyong-milyong pisong cash na dinala sa mga senador, kabilang si Tulfo at dating Senador Tito Soto. Agad na sumigaw si Tulfo, blatant lie, kasinungalingan.
Politika lang yan dahil kami ang bagong majority. Nak ng putik. Diba, ayon sa batas, ang isang akusasyon ay kailangan patunayan ng substantial evidence sa ganitong uri ng legislative inquiry. Tayo ay nagbabalita lamang po, ano? Pero bakit imbes na harapin at durugin ang mga testigo sa crucial na cross-examination, ang ginawa ng paksyon ni Tulfo at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagdaos ng hiwalay na consultative meeting para reorganize ang komite. At ang matindi pa, nung papapasukin ang mga testigo, nagkaroon ng drama kung saan ayaw pumasok sa mismong kwarto dahil baka ma-cite in contempt. Tignan nyo ang diversionary taktika ng yumanig ang lupa sa Mindanao. Noong Lunes, naging mabilis pa sa alas 4 ang deklarasyon. We suspend this meeting bilang paggalang sa mga biktima. At kinabukasan, lumipad agad sa Sarangani at Jensan sina Gatchalian, Tulfo, Ehersito at Zubiri. May dalang 2.5 million pesos na cash assistance at mga sako ng bigas. Nagputik. Mga kababayan, tignan nyo ang matematika ng trapo. Magnakaw, madawit sa bilyong piso, anomalya sa flood control, tapos mamimigay ng 2 milyong piso at ilang sako ng bigas sa harap ng media para magmukhang tagapagligtas. No? Isang malaking sampal, no, sa mukha ng mga biktima ng lindol. Ang kailangan ng Mindanao ay hindi lang relief goods na may mukha ng politiko. Ang kailangan ng Mindanao ay hustisya at matibay na tulay na hindi gawa sa buhangin at kickback. Kung talagang matapang ka, Senador Erwin Tulfo, hindi sapat ang mag-inhibit. Ang ombudsman ang dapat pumasok dito sapagkat ang usapin ng flood control allocation na bilyong-bilyong taon-taon ay pasok sa definisyon ng plunder sa ilalim ng Republic Act number 7080. Kung mapapatunayang lumampas sa 50 milyong piso ang nakulimbat ng isang sindikato sa gobyerno gamit ang mga huwad na proyekto. Mga kababayan, nakikita nyo kung paano nila nilalaro ang sistema sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Gagamitin nila ang kalamidad, gagamitin nila ang luha ng masa para pagtakpan ang sarili nilang mga baho sa Senado. Pero kasamahan kayo, kasama kayo. Magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang amo na nagdidikta sa atin. Pindutin ang join button ngayon din, maging bahagi ng matatag ng puwersa ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Para sa ating pagtatapos, ito ang hatol ni Lan. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng boses sa radyo o sa dami ng pinapagalitang maliit na empleyado sa gobyerno. Ang tunay na tapang ay kapag ang sarili mong pangalan ang nasa kontrobersiya. Tatayo ka at haharapin mo ang hustisya ng hindi nagtatago sa likod ng inhibition o sa likod ng mga sako ng bigas, mga kaibigan. Sako ng bigas na pang-relief goods. Huwag nating hayaang burahin ng lindol sa Mindanao ang pananagutan ng mga buhaya sa flood control sa Maynila. Mag-ingat po tayong lahat. Maging mapanuri at huwag magpapabudol. Subscribe to stay updated mga kaibigan on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Ito ang inyong abang lingkod. Nag-iiwan sa inyo ng paalala. Ang katotohanan, kahit ibaon mo sa ilalim ng lupa, kapag lumindol ang konsensya, lilitaw at lilitaw pa rin yan. Mabuhay po ang Pilipinas. And then, of course po, kung kunwari, may sobra-sobra naman po kayo, tangkilikin nyo po ang YouTube shopping nito natin. So, itatag ko po yung mga products natin doon po sa comment section, sa description. Salamat po ng marami. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.